witnesses. So, bago po tayo magpasimula sa gabing ito ay inaanyayahan ko po muna na ang dalawang magtutunggali ay pabatiin muna natin sa gabing ito. Bro Carlo. Okay, salamat po moderator sa inyo pong lahat na kasubaybay sa ganitong usapin. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng bansa, good morning. Magandang gabi at magandang hapon, magandang umaga po si Carlo Cardati. Sa side po ng Evangelical Church, ako po ang magpapatunay sa paksang aking patutunayan na si Jehovah ay hindi siyang ama, kundi siya si Jesus o si Kristo. Salamat po, Mr. Moderator. Thank you po. Thank you, Brother Carlo. Tawagin naman po natin si Brother Jack Luther sa panig ng Jehovah's Witnesses. Bro Jack Luther, unmute ka. Bro Jack Luther. Magandang gabi sa lahat. Okay. Nandito po kami upang pag-usapan ang mga bagay na nasa Biblia na hindi kami magkasundo ni Brother Carlo. Sana ay maging bukas ang kaisipan natin sa mga ibibigay nating mga argumento at sana ay maging mapayapa itong pag-uusap na ito. Salamat. Ngayon. Maraming salamat, Brother Jack Luther, Jack Luther sa panig po ng Jehovah's Witnesses. So, ayun, di ka lang, masahin ko ito. Merong isa. Sino to? Meron nag-join na isa eh. Hello. Ayan. So, mga kapatid, siguro magpasimula na tayo. At ito po yung kanilang paksa na pag-uusapan sa gabing ito. Patutunayan ni Brother Carlo na affirmatibo na si Jehovah ay hindi ang Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba, mga kapatid, yung inyong paksa? Tama po, Mr. Moderator. Tama po ba? Tama yan, tama. Jack Luther, tama po ba? Tama po yun, tama yun. Ayun, maraming salamat. Thank you. So, ito po ang magiging sequence ng kanilang pag-uusap sa gabing ito. Sa unang stand po, negative at affirmative ay tag 10 minutes po sila. And then, cross-examination po ay 7 minutes. And then, sa ikalawang tindig, sa rebuttal stand, ay 7 minutes na po. And then, sa cross-examination ulit, ay 7 minutes. At sa conclusion naman po, ay 5 minutes. Ayan. So, ayan po yung magiging flow ng kanilang pag-uusap. At babasahin ko po ang rules sa gabing ito. So, dito, basahin ko dito sa private chat. Sabi dito, may mga idadagdag na lang dito yung mga wala dito sa aking Okay lang, sis Kimi. Sabi dito, sagutin kung ano ang tanong. O yun. Rule number 1, sagutin kung ano ang tanong. So, kung categorical ang tanong, kailangan sumagot muna ng categorical bago paliwanag. Yan. Number 3, 20 seconds ang sagot sa tanong. Number 4, pwedeng gumamit ng kahit anong translation. Number 5, interlinear ang final judge query na verse. Number 6, kung ano ang itinayo sa first stand, yun lang ang itatanong. Sa ikalawang stand, pwede na kahit ano basta nasa topic. Bawal magtanong na wala sa topic. Pang-anim po yan. At sa ikapito, no side comment. At pang-walo ay no unpro attitude. At pang-siyam, hindi pwedeng magbasa ng talata ang moderator, kundi mamagitan lang. Ito lamang ang iiral sa pag-uusap na ito. Agree po ba kayo, Brother Carlo at Brother Jack?
Agree po, Mr. Moderator. Agree po, agree. Okay, so ibigay na po natin yung 10 minutes para po sa affirmative. So, Brother Carlo, ready ka na? 10 minutes para sa'yo? Ready na po. Okay, saglit lang ha. So, yun, ready na si Brother Carlo. So, 10 minutes para sa'yo, kapatid. Time start now. Okay, salamat po, Mr. Moderator mo. Una ko po babanggitin ang talatang pinapakita na pinatotohanan ng Panginoon na wala talaga nakakita sama. Sabi niya dito sa Juan 6 talata 46, hindi sa ang sino man nakakita sama, kundi yaong nagaling sa Diyos, siya ang nakakita sama. Pangalawang talata ating babasahin, mga kapatid, sa Juan 1 talata 18, sabi ng banal na kasulatan, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ngayon ating pansinin, ating kukunin sa lumang tipan, sino itong nagpapakilalang ako nga? Kunin muna natin dito sa Genesis, sa chapter 3, ang verse nito sa verse 14. Pansinin natin na sinabi ng Diyos kay Moises, ako yung ako nga. At kanyang sinabi, ganitong sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Kaya pansinin natin, itong talatang ito, maliwanag na sabi ng Diyos, ako nga. Ngayon, sino itong nagpangkin na nagsasabing ako nga? Kunin natin ito sa Bagong Tipan. Sa Juan, kabanatang 8 ito, mga kapatid, ang talata 58, ganitong sabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa kanila, sinabi sa kala ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago'y panganak si Abraham, ay ako na. Pansinin natin, no? Magkapariho yung sinalita ng Panginoon, ng Diyos sa lumang tipan na sabi, ako, yaong ako nga. Ngayon nakukunin naman natin itong nagpapakilalang Diyos kay Moises na nagpakita sa mga magulang niya, ganitong sabi. Sa Exodo, sa kabanatang 6, ang talata nito sa talatang 3, ang sabi, at ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit sa pamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako nagpakilala sa kanila. Pansinin natin, no? Itong Diyos na ito pala nagpakita kay Abraham. Ngayon ang tanong, sino itong nagpapakilalang Diyos ni Abraham? Balik ulit tayo sa Bagong Tipan. Sa aklat ito ng Mateo, mga minamahal, sa kabanata nito ay 11. Ang talata nito, mga minamahal, sa talata nito ay, Mateo chapter 22, ang verse nito sa verse 32. Ganitong sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos na mapatay, kundi na mga buhay. Pansinin natin yung mga talatang yan, mga minamahal. Nagpapakita lamang pala dyan na ang anak pala umiiral. Nagpakita ito kay Propeta Moises, nagpapakilalang ako nga. No? Ngayon kung sabihin natin, ang ama yung nagpakita na yan, maging sinungaling ngayon ang Panginoon. Balik ulit tayo sa banal na kasulatan. Basahin natin ang pinaghawakan na kadalasan ng Jehovah. Sa aklat ito, mga minamalang Psalms, kabanatang 83, ang talata nito sa talatang 16. Pansinin natin ganitong sabi ng banal na kasulatan, no? Ganitong sabi ng banal na kasulatan, no? Nasabi dito, upang kanilang malaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah, kataas-taasan sa buong lupa. Kaya sino itong kataas-taasan sa buong lupa na nagpapakilalang Jehovah? Ito, mga minamahal, ay Diyos na manunubos,
ganitong ating mababasa sa aklat pa rin ito ng Psalms. Kabanata nito, mga minamahal ay, sa kabanata nito, mga minamahal ay 75 ang talata nito sa talatang 35. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. No? Sabi dito, at kalang naalaman na kanilang malaking bato ay ang kanilang Diyos ay kanilang manunubos. Sino daw po itong manunubos na Diyos? Walang iba kundi ang anak. Dito sa Psalms 78 verse 35, pansinin natin na sabi dito, ulitin ko at kanilang naalala na ang Diyos ay kanilang malaking bato at ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Sa makatid mga minamahal, yung Diyos pa lang nagpakita sa lumang tipan. Ang umaangkin pala pagdating sa bagong tipan ay ang ating Panginoon. Dahil maliwanag naman talaga, siya yung sinusulat ni Moises na nilalaman ng kasulatan, kasi natin nasabi ganito ng Panginoon. Sa Juan 5 ito mga minamahal, o Juan 5, ang talata nito mga minamahal sa talatang 46, sabi ng Panginoon ganito, sapagkat kung kayo'y nagsampalataya kay Moises, ay magsampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin, siya ang sumulat. Ayan, maliwanag, no? Siya pala yung nilalaman ng kasulatan. Siya pala yung Diyos na nagpakita kay Moises. Siya pala yung mga minamahal na Diyos na nagpapakilalang ako nga. Ngayon kung sabihin natin, dahil itong patanggali ko ngayon, si Luther na isang saksi, no? Sabihin natin kung ang ama yun, maging sunungaling ngayon ang anak. Dahil kung ating papansinin mga minamahal, no? Ang ama talaga ay hindi nakita, pero kung ating papansinin sa lumang tipan, sa Genesis chapter 1 verse 26, kasama na doon ng ama sa paglalang ang anak. Pero kung ating papansinin mga minamahal, doon pinapakita lamang na isang paggawa ang ama at ang anak. Siyempre, ang ama maglilikha. Thank you po, salamat. At ang anak ay maglilikha. Sabi sa aklat ng Malakias 2 verse 10, ang ama ay maglilikha. Pagdating sa Isaias, kabanatang 24, talata 24, sabi doon, Isaias 44 verse 24, ang sabi ng banal na kasulatan, ang anak ay maglilikha. Dahil ang ginamit na salita doon, manunubos. Sino ba yung tinutukoy na manunubos? Sabi sa Galatians chapter 3 verse 13, tayo tinubos ni Kristo sa sumpa ng kautusan na sagana naging sumpa sa atin. Sapagkat nasusulat, ang bawat sinusumpay binibitay sa puno ng tao. Yan maliwanag, no? Yan natin makikita, mga minamahal, na ang nagpakita pala kay Moises, na nagpatotoong Diyos ni Abraham ng mga magulang ni Moises, ay si Abraham ang tinutukoy na ama ng pananampalataya ay yung anak pala. Sa lumang tipan pala, umiiral na ito. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, di ba, ng mga Israel at si Tawid, sa dagat sila ay nangabautismuhan lahat sa dagat sa pamagitan ni Moises. O doon nakikita yung Diyos na sumusunod sa kanila, itong batong tubig na kalang ininom ay si Kristo. Sabi sa aklat ng Korinto, no? Ano sabi doon? Sila ay nagsikain ng tinapay ayon sa Espiritu. O ngayon ang tanong, kung ang ama nakita doon, no? Ibig sabihin pala yung kung ama nakita doon, dalawa na pala ang magiging Diyos. Dahil may Diyos sa lumang tipan at may Diyos sa bagong tipan, hindi. Kahit kailan mga minamahal, hindi nakita ang ama dahil anak ang tinatawag na karunungan ng Diyos. Aklat ng unang Korinto, kabanatang 1, talata 24. Kaya nga sabi sa Juan 1, talata 1 hanggang 2, no, na siya ang berbo
at ang berbo'y sumasa Diyos at ang berbo kay Diyos. Nilikha ang lahat 30 seconds. sa pamagitan niya na kung wala siya ay hindi balikha ang lahat. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Mr. Moderator. Ang ganda na po ako. Thank you very much po. Pwede na po magtanong si Bro Lothar. Thank you po. Okay na po, okay na po. Okay, thank you. Meron kang 4 seconds na natira. Okay na po, okay na po. So, brother... Ay, gumana ito. Ito na. Long comment. Ayun, dako na po tayo sa cross-examination. Ready ka na, Brother Jack Luther? Ready 7 na po. minutes pa tayo. Opo. Okay, time start now. Okay. Ang unang tanong ko po, doon sa Juan 6:56, no? Juan 6:56, ginamit mo, 56:57. Oo. Saan doon nakalagay na hindi si Jehovah ang Ama? So, 1:6 talata. So, 1:5 talata 46. Ayan. Doon nakalagay na si Kristo ang sinusulat ni Moises sapagkat yun ay pumapatungkol sa lumang tipan. O dugtungan ko pa ng talata ha. Excuse me po. 1:5 talata Excuse me. 38 hanggang 39. Yan ang sagot ko. Ginamit niyo Next po. question po. Okay. Di ba ginamit niyo yung Juan 6:56? 57? Ang ginamit ko po, Bro Lothar, itong Juan 5 talata 46. Ginamit niyo po Wala na akong ginamit 46. Wala na akong ginamit 47. Wala na akong ginamit 47. Naka-record po tayo. Juan 6:56, ginamit nyo. 57. Oo. Ginamit nyo po. Naka-record po tayo. Hindi ako nagbasa ng 47 po. Hindi po nagbasa ng 47 po. Okay. 46 Sige. lang po. Juan 1:18. Juan 1:18 ginamit nyo. Saan? Oo, tama. Saan dyan nakalagay na ang Ama ay hindi si Jehovah? Kasi ang topic nyo ay patutunayan mo na hindi si Jehovah ang Ama. Saan nakalagay dyan na hindi si Jehovah ang Ama sa Juan 1:18? Ang tinutukoy ko dyan kanina sa Juan 1 talata 18, no, yung unang kayo po, hindi nakita ang Ama kundi ang anak ang nakita. Dahil yung Jehovah na yun, hindi Ama yun kundi si Kristo. Pinatayan ko sa lumang tipan at sa bagong tipan. Next question. Next question. So, sa paggamit mo ng Juan 1:18, hindi mo tutunayan na hindi si Jehovah ang Ama. Ito sagot ko po, Bro Lothar. Pinatunayan ko dyan na hindi nakita ang Ama kundi ang anak ang nagpakita. Kaya yung Jehovah sa lumang tipan, yun ay si Kristo. Next question po. Okay, next question. Sa Salmo 83:18, sino yung Diyos na sinasabi doon? Anak, manunubos. Basahin natin ha. Gusto mo talata pa? Hindi po. Mr. Moderator, wag mo siyang magbasa. Tinatanong ko sa iyo sa Salmo 83:18, sino yung Diyos doon na sinasabi? Si Jehovah nga, si Jehovah. Si Jehovah ay hindi ang Ama, ayon sa iyo. Tama, correct. Okay. Kung si Jehovah ay hindi Ama, ano siya? Ano siya? Siya si Kristo. Si Jehovah ay si Kristo, okay? Binasa mo yung Juan 1:1, di ba? Oo. Sabi mo, si Jehovah ay si Kristo. Iisa lang ba sila?
Magkaiba. Si Jehovah ba at si Kristo isa? O isa, pero may kalagayang aba. Pero yung ama hindi nakita. Yan ang sagot. Okay. Hindi sila iisa, sabi mo. Pero, sabi mo, Hindi ito ang sagot ko. Hindi ito ang sagot ko. Si Jehovah siya na si Kristo, pero merong aba si Kristo. mayroong ama si Kristo. Hmm. Sino ang ama ni Kristo? Ama din ang tawag niya. Sino? Ang tanong ko, sino ang ama ni Kristo? Ama din ang tawag niya. Di, ang tanong ko, Basahin ko sa iyo. may pangalan ba yung ama ni Kristo? Basahin ko sa iyo. Ito, basahin ko sa iyo. Hindi, wag kang magbasa. Ama din ang tawag niya. Ama din ang tawag niya. Wag ko kayong magbasa kasi hindi kita pinapabasa at magtatanong ka, sasagot ka lang sa tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, Okay. may pangalan ba yung ama ni Kristo? 2 minutes. Pangalan, ama ang tawag ni Kristo sa kanyang ama. Okay, ibig sabihin walang pangalan, ama lang. Hindi, yung tawag niya, ama. Ama ang tawag niya. Di, Mr. Moderator, objection, hindi siya sinasagot ang tanong ko. Okay, ano yun bro? Naka-stop yung clock. Ano yun bro? Ang tanong ko kasi, kung may pangalan ba ang ama? Categorical Objection mo din para objection po. Okay, sige. Anong objection mo? Sinagot ko na po. Tinanong niya kung anong pangalan ng ama. Tawag ni Kristo sa ama. Ama din. Sinagot ko na po. Hindi niya po Yun yung sinasagot. sagot niya, bro. Hindi po niya Hindi sinasagot. pangalan, yung Ang pangalan tanong ng ko po, may pangalan ba o wala? Yung ama. yun. Ang pangatawag na niya, ama. Hindi ko Amang tawag niya, ama. Hindi ko po tinatanong kung ano ang tawag. Ang tinatanong ko kung ano ang pangalan. Kung may pangalan ba o Anong wala? pangalan? Ama. Ama. Ama ang pangalan. Okay. Okay, resume bro. Okay. Sabi mo, sa Juan 1:1, magkaiba sila. Magkaiba sila. Yung Tama, magkaiba. Hindi, wag mo na kayong sasagot. Tinatanong ko. Pwede bang si Jesus ay ama? Ay, mali. Si Jesus anak, siya na rin si Jehovah. Mr. Moderator, objection. Yes bro. Yes. Kumakampi na po siya sa akin. Kumakampi na po siya sa akin kasi pinapatunayan niya Ay, dito. hindi ako kumakampi sa iyo. Hindi ako kumakampi sa iyo. Hindi ako sandali lang. kumakampi. Ang sagot ko, si Jesus, siyang anak, hindi siyang ama. Mr. Moderator. Yes. Ang pinapatunayan, ang topic namin, papatunayan niya na si Jehovah ay hindi ama, kundi si Jesus. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kung si Jesus ba ama, sabi niya hindi, anak si Jesus. Anak si Jesus, hindi niya Ang sagot ko, tama naman talaga, anak si Jesus. Tama naman. Si Jesus ba? Siya na rin si Jehovah, tama naman. Si Jesus ba anak o ama? Ulitin ko yung tanong, si Jesus ba ama o anak? Si Jesus, anak, hindi siya ama. Okay, tanong. Mr. Moderator. Tanong. Yung pala, hindi mo na pinapatunayan ngayon na si Jesus ang ama. Hindi nga siyang ama dahil siya'y pumapawag siya yung si Jehovah. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Tanong ka lang. Objection, Mr. Moderator. Tanong ka lang. Yes bro. Palagay ko po wala na kaming tatalunan. Kasi ang sabi niya, ang topic niya, papatunayan ko na si Jehovah ay hindi ama. Moderator, objection po, moderator. Moderator, kapis. Lumalayo siya doon sa pinaksa kong unang tayo ko. Lumalayo siya doon, hindi nga tinutulan lahat yung mga tinayo ko. Dapat doon lang siya mag-proceed. Okay. Sige. Ilang minuto na lang po, Mr. Moderator. Meron ka pang 55 seconds. Sige, i-decline ko na. I-wave mo na. I-wave ko na. Okay, sige.
Ibigay natin yung 10 minutes para sa'yo, no? Okay. Ayan. 10 minutes para sa'yo, Bro Jack Luther from Jehovah's Witnesses. Okay. Time start na. Damit lang po ako. Magandang gabi sa inyong lahat na nandito ngayon sa live stream. Ang paksa na gustong patunayan ni Mr. Carlo ay na si Jehovah ay hindi ang Ama, kundi si Jesus. Hindi ko lang alam kung si Mr. Carlo naiintindihan yung topic kasi kahit isa doon sa binasa niya, wala siyang pinatunayan na hindi si Jehovah ang Ama, kundi si Jesus. Wala siyang pinatunayan doon. Ang pinatunayan niya ay na ang nakita daw doon sa Old Testament ay si Jesus at inaako ni Jesus na siya yun. Kahit po implication doon sa topic, walang implication doon na nagsasab na magpapakita na si Jehovah ay hindi ang Ama. Wala. Oo. Ngayon, nung tanungin ko siya kung si Jesus ba ay Ama, hindi daw anak daw. Aba, hindi na niya pinapatunayan yung topic niya. Hindi niya pinapatunayan yung topic niya. O, ngayon, ako naman ang magtatayo. Si Jehovah ba hindi Ama? Kasi yun ang topic eh. Si Jehovah ba hindi Ama? Aba, ito mahirapan siyang salagin tong tekstong babasahin ko. Isaias 64:8, no? Babasahin ko, Isaias 64:8. Mahirapan siyang salagin to. Ang sabi dito, at ngayon, O Jehovah, ikaw ang aming Ama. Oo. Ang sabi dito, O Jehovah, ikaw ang aming Ama. Kami ang luwad, at ikaw ang aming magpapalayo. At kaming lahat ang gawa ng iyong kamay. Oo. Ano to? Paano niya salagin to ngayon? Ngayon baka sabihin niya, yung translation mong ginagamit mo ay ang rule natin kahit anong translation. Itong rendition na to, hindi lang ito mababasa sa New World Translation, mababasa rin ito sa Young's, mababasa rin ito sa American Standard Version. Ngayon, parang ayoko nang ituloy kasi inako na niya na si Jesus ay hindi Ama, kundi anak. Wala na siyang pinapatunayan eh. Ngayon, paano natin ma-define yung word na Ama? Paano natin ma-define yun? Kasi marami kasing tinawag sa Biblia na Ama. Si Abraham tinawag na Ama. Si Satanas tinawag na Ama. Si Jesus sa Isaiah 6:9 sinasabing tatawaging Ama. Ano bang ibig sabihin ng word na Ama? Ano bang kahulugan nun? Sa Biblia. Kapag sinabi nating Ama, una, yun yung biological father. Halimbawa, yung tatay mo, o ama mo yun. Sa Biblia, gumagamit doon. Kung ikaw ang nagpasimula ng isang bagay, tatawagin kang Ama rin. Kahit dito sa secular, si Herodotus ay tinawag na father of history. Kasi siya ang sumulat ng history. Si Herodotus. Ngayon, si Satanas, bakit siya tinawag na Ama? Dahil siya nagpasimula ng pagsisinungaling. Ngayon, si Jesus, bakit siya tinawag na Ama? Siya ang pinakaunang binuhay na mag-uli sa mga patay. Ang tanong ngayon, bakit si Jehovah tinawag na Ama? Napakalinaw nung talatang ginagamit ko. Ngayon, O Jehovah, ikaw ang aming Ama. Kami ang luwad at ikaw ang aming magpapalug at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ayun ang ibig sabihin nun. Bakit siya tinawag na Ama? Dahil sa iyong kamay lahat kami ay gawa ng iyong kamay. Yun ang ibig sabihin. Kaya siya ay tinawag na Ama. Ngayon, ano bang tawag ni Jesus
doon. Sabi niya, binasa niya yung Salmo 83:18. Nung ipinanganak si Jesus, sa Lucas 1:35, babasahin ko. Sabi niya, tinanong ko sa kanya kung sino ba yung Diyos doon sa Salmo 83:18, hindi niya masagot-sagot eh. Oh. Ang sabi dito sa Lucas 1:31, at narito ikaw ay maglina sa iyong bahay bata at magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Jesus ang pangalan nito. Si Jesus. Ang isang ito ay maging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Diyos na Jehovah ang trono ni David na kanyang ama. Oh, at sabi doon, Jesus ang itatawag doon at tatawagin yun na anak ng kataas-taasan. Ang tanong, sino ba yung kataas-taasan? Oo, kasi ang sabi dito, si Jesus ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibig sabihin, ama niya yung tatawag sa kanya. Oo, sino ba yun? Ayun na yung binasa niya, Salmo 83:18. Babasahin ko ulit. Oo, sino ba yung kataas-taasan na sinabi dito na anak niya si Jesus? Ito, babasahin ko. Kasi ang pinapatunayan natin dito, dahil negative ako, na si Jesus, si Jehovah talaga ang ama. Oo, ito, basahin ko. 83:18, upang malaman ng mga tao na ikaw na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa. Oo, kaya yung ama ni Jesus ay si Jehovah yun. Oo, si Jesus ay anak. Oo, kaya malinaw na malinaw. O ngayon, ano ba ang tawag ni Jesus doon? Ano ba ang tawag ni Jesus doon sa nasa langit na Diyos, sa langit? 1:1, basahin natin. 1:1. O, paano niya mapapatunayan ngayon na si Jehovah ay hindi si Jesus? Si Jehovah ay hindi ang ama. 3 minutes. Sila ay 1:1. Sinalita ni Jesus ang mga bagay na ito at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama! Dumating na ang oras. Luwalatin mo ang iyong anak upang luwalatin ka ng iyong anak. Ay, napakalinaw ng relasyon nila dito. Si Jehovah ang ama, si Jesus ang anak. O, inaangkin dito ni Jesus na anak siya eh. O, at sino yung ama niya? Sino yung ama niya? Binasa ko. Salmo 83:18. Si Jehovah yun. O, nang tanungin si Pedro ni Jesus, sino ba ako, Pedro? Sabi ni Jesus, ikaw ay anak ng Diyos na buhay. O, sino ba yung Diyos na buhay? Jeremias 10:10. Si Jehovah yun. Jeremias 10:10. Si Jehovah yun. O, kaya maliwanag na si Jehovah ang ama at si Jesus ang anak. Ngayon, sasabihin niya, ang ama ay si Jesus at hindi si Jehovah. O, ano ba ang tawag ng mga magmamana ng kaharian? Ano bang tawag ni Jesus doon? Ha? Babasahin ko. Kung ama ba talaga natin si Jesus? Sapagkat kapwa siya na nagpapabanal, Hebreo 2:11, sapagkat kapwa siya na nagpapabanal at yung mga pinababanal ay nagmumulang lahat sa isa. At sa dalang ito, hindi niya ikinahayang tawagin silang mga kapatid. Oo, kapatid natin si Jesus eh. Yung mga magmamana ng kaharian, kapatid ang tawag natin. Paano natin tawagin ama yun? Ikapatid nga eh. Oo. Yun ang ano doon. Yun ang, walang, napakalabo ng paniniwala nyo. Napakalabo ng paniniwala nyo. At tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya ang ama ay maliwanag na si Jehovah. Maliwanag yun. Si Jehovah ang ama. At ang anak ay si Jesus. Oo, maliwanag yun. Ngayon, ano pa? Ano pa ba yung mga katunayan na sabi niya kanina, yun daw, ako nga, sabi ano ba pinag-uusapan dun? Hindi ko natanong eh. Ano ba pinag-uusapan dun? Yung persona o yung
agwat ng edad, yung edad ni Jesus. Edad ang pinag-uusapan doon, hindi yung persona. Kahit basahin mo yung Juan 8. Oh, edad ang pinag-uusapan doon, hindi persona. Okay, napakalabo naman ng pagkakaintindi po nyo, Mr. Carlo. Napakalabo po. Ngayon, sabi ni Jesus, doon sa modilong panalangin, manalangin kayo kung gayon sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit. Oh, sino ba yung nasa langit? Na ama namin. Walang iba si Jehovah yun. Basahin ko. Na nasa langit. Isaiah 66:1. Si Jehovah yun. Isaiah, ito ang sinabi ni Jehovah. Ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Si Jehovah yung ama. Napakalinaw. Sana sa pagtatanong niya ngayon, gigibain niya tong itinayo ko na hindi si Jehovah ang ama. Pakigiba niyo naman na hindi si Jehovah ang ama. Anong gagawin natin dito sa Biblia? Na sinasabi dito na ikaw, Jehovah, ang aming ama. Oo. Yung mga itinayo kong binigay kong talata, gibain niya lahat yun. Oo. Sana. Oo, hihintayin ko yun na magiba niya. Ngayon kasi, wala siya kasing itinayo na nagpapatunay dun sa topic niya. Wala talaga siyang itinayo, kahit isa. Oo, wala siyang itinayo. Ang topic namin, patutunayan ko, negative ako, patutunayan ko na hindi si Jehovah ang ama, kundi si Jesus. Oo, tinanong ko siya kung si Jesus ba ang ama. Ay, hindi daw, si anak daw si Jesus. O di hindi na niya pinapatunayan ngayon. O kung mayroon itong declaration ng panalo-talo, talo na siya. Kasi hindi na niya pinapatunayan yung topic niya Hindi niya pinapatunayan. Kasi ang pinapatunayan niya dito na hindi si Jehovah ang ama, kundi si Jesus. Nung tanungin ko siya, si Jesus ba ama? Hindi daw. Hindi na niya pinapatunayan. Yun ang yun ang katotohanan Kaya napakahirap nitong topic niya mahirapan siya dito sa topic niya. Kasi kapag sinabi niya na si Jehovah, hindi si Jehovah ang ama, anong gagawin niya dito sa mga talatang binasa ko? Ano niyang gagawin niya dito? Paanong gagawin niya? Yun ang tanong ko sa kanya. Ano ba ang mga gagawin niya para pilipitin niya to ng mga talata? Yan ang Hello. Narinig niyo ako? Okay, sige po. Ako dito, nalaglag ako. Biglang umano yung stream yard ko. Hindi ba kayo nawala? Tuloy-tuloy pa rin kayo? Hindi po. Ay, ganun? Nung nalaglag ako, 1 minute na lang Nagtaka nga kayo. Okay, sige. Since simula pa ba kanina nagsasalita ka, bro, may 1 minute ka pa dito. In-stop ko nawala kasi ko. Tuloy pa ba? Mayroon ka 1 minute. Hindi ko alam kung 1 minute dito sa oras ko, hinatay ko Okay. Yun ang yun ang punto ko dahil kanina tinanong ko siya kung si Jesus ba ama? Sabi niya hindi daw, anak daw. Hindi na niya pinapatunayan yung topic namin. Yun nga ang inaano ko na kung meron itong declaration, no? May declaration ito ng talo-panalo, talo na siya. Kasi hindi niya pinapatunayan yung topic niya. Ano ba ang purpose nitong pagkikipag-debate mo? Ano ba itong purpose ng pagkikipag-debate mo? Dapat pinapatunayan mo yung topic mo. Hindi yung tinatanggi mo na yung topic mo topic mo to Hindi ko topic to. Kasi ikaw ang affirmative 20 dito. seconds. Dapat itinatayo mo yung topic mo. Dapat may mabasa ka na hindi si Jehovah ang ama. At dapat may mabasa ka na si Jesus ang ama. Yun ang hinihingi ko sa'yo. At sana itumba mo tong lahat mga binigay kong talata. Yun na. I-decline ko na yung... Time's up. Ayun. So, dako na tayo sa cross-examination. Ready ka na, Bro Carlo? Ready na po, Mr. Okay, 5 Moderator. minutes para sa'yo. Time start na.
7 minutes Unang pa. tanong po, 7 minutes. unang tanong po, Mr. Luther. Ginamit mo itong Lucas 1, ang talata 22. Okay. Sino ang tinutukoy na ama dito ni Jesus? Ang Diyos ba o si David? Dalawa ang sasagutin ko muna yung categorical. Hindi, sagutin mo muna. Kaya nga, Si sasagutin David ko ba muna. o ang Diyos? Sasagutin ko muna yung categorical. Ang tinutukoy na ama dito ni Jesus ay ang Diyos na si Jehovah. Kasi sabi diyan ay tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Sa mga katwid, ang ama niya ay si Jehovah. Ngayon, yung biological father, no? Pero hindi nga biological, lolo ito eh. Hindi naman ito ama. Kasi si Jesus ay napakalayo ng agwat ng henerasyon kay David. Oh, pero si tinawag dito tinawag dito Next na question. ama si David. Oh, sige. Next question. Oh. Next question. Sang-ayon ka ba kay Mr. Luther? Yung sinabi ng Panginoon wala nakakita sa Ama? Sang-ayon ako doon. Walang nakakita. Oh, sang-ayon. Sandali lang, sumasagot pa ako. Next question po. Sandali lang, sumasagot pa ako. 20 seconds. Sandali lang, sumasagot pa ako. 20 seconds yung ano eh. 20 napag-usap. seconds bro Carlo. Antayin natin mo. Sorry, naman dito. Yung Diyos, Jehovah, ay hindi yun nakikita. Hindi yun nakikita. Ngunit si Jesus ay nakikita. Yan ang katunayan na hindi sila iisa. Kasi si Jehovah hindi nakikita. Si Jesus nakikita. Yan ang katunayan na hindi sila iisa. Ngayon, paano ba sila magiging iisa ngayon? Nagdasal nga si Jesus sa Ama. Paano yan maging isa? Yung ikaw ba at Next yung question. sarili mo, dinadasalan mo? Next question. Next question. Yung Jehovah ba nagpakita sa lumang tipang Exodus 3 verse 14? Yun ba ay si Kristo o hindi? Paki-ulit nung talata. Exodus 3 verse 14. Sabi ni Jehovah doon, ako ang Diyos na makapangyarihan. Sabi ni Christ sa Juan 8 talata 58, bago si Abraham ako nga. Ang tanong ito, yun ba si Kristo o hindi? Hindi, si Jehovah yun. Si Jehovah yun. Bakit? Kasi nga, binigay niya yung pangalan niya eh. Si Jehovah siya eh. Kung itutuloy mo yung pagbasa sa 16, si Jehovah yun. Oo, kung itutuloy mo, hindi si Jesus yun. Final ko na tanong. Tapusin ko na para maganda ng labas. Sino ba nangako sa dalawa na babalik? Ang ama o ang anak? Ganito yan. Okay, sasagutin ko muna yung categorical. Ang nangako na babalik ay si Jesus. Si Jesus ang nangako na babalik. Ngayon, sandali lang, sumasagot pa ako. Ang nangako na babalik ay si Jesus. Bakit? Bakit si Jesus ang babalik? Kasi isinugo siya eh. Isinugo siya nung pumunta siya dito at tinubos niya tayo. Isinugo siya. Ngayon, babalik daw siya. Ngayon. Bakit sasabihin mo, si Jehovah na naman yung ano? Kasi si Jesus ay representative ni Jehovah. Para bang presidente yan? Next Sige. question. Pag si Jehovah ba ang babalik, ibig sabihin ito ba si Kristo o hindi? Si Jehovah ang babalik, ang ibig sabihin nun na magpapadala siya ng representative niya. At ang representative niya ay si Jesus. Sige. Pag mabasa ko po dito sa Bible niyo po na TW, ang babalik si Jehovah, tatanggapin mo si Kristo ito. Sabi ko nga sa'yo, representative. Ito nga sagot ko. Sandali, wag kang sisingit. Wag ka pong sisingit. Sasagot ako. Yung sinabi niya na si Jehovah ang babalik, ang ibig sabihin nun ay magpapadala siya ng representative at si Jesus yun. Kasi si Jesus ay exact representation ng Ama. Sa talata bang Apocalypse 4 talata 8, may sinabi ba dyan magpapadala siya ng representative o wala? Meron ba o wala? Wala. Sa Hebreo 1:3,
Sa Hebreo 1:3 Okay, wala ay pala. sinabi niya na Wala pala. sandali, sumasagot ako, wag kang sisingit. 20 seconds ang sagot ko eh. Mr. Moderator. Sige. Hindi Dito lang. itong Apocalypse 4:8, hindi ko to prinisinta pero tinanong niya. Pero ang sagot ko dito, ang sabi dito ay babalik si Jehovah, pero yun ay sa pamamagitan ni Jesus. Kasi si Jesus ang kanyang exact representation. Hebrew 1:3. Exact Next representation. So, natanong, mayroon bang letra po letra na salita na mayroon siyang representative na ipapadala? Meron ba letter, meron wala? Litra por litra. Saan? Saan litra por litra? Yung sabi mo na si Jehovah ang babalik pero meron siyang representative na ipapadala, meron bang salita ganun wala? Hindi word for word, Hindi word for word. Hindi ka objection moderator, objection na po. Yes, bro. Objection na po. Yes. Kasi ang inaanap ko sa kanya, yung sabi niya, si Jehovah ang darating, tapos meron representative na ipapadala. Yun ang inaanap ko. Tinatanong ko sa kanya, dapat categorical lang ang sagot nilang topic. Ang tanong mo kung merong word for word, ganun. Oo. Kung meron ba o wala, kasi yung kasi binabanggit na lagi sa akin eh. Okay, categorical yung tanong, bro Jack Luther, meron ba o wala? Walang word for word. Kung wala, paliwanag mo kung bakit. Walang word for word, pero implied na si Jesus ay si Jesus ang ipapadala ni Jehovah. Bakit? Sa Hebreo 1:3, si Jesus ang eksaktong larawan ng kanya mismong kaluwalhatian. Si Jesus. Kaya si Jesus ay at sa Judas 25, ang pagliligtas ay sa pamamagitan ni Jesus. Next question. Sa Hebreo 1, talata 1 confess, may sinasabi ba diyang babalik o wala? May sinasabi ba diyang babalik, meron ba o wala? Walang sinasabi dito, pero understood yun dahil si Jesus ang kanyang exact representation. Representation nga eh. Para bang ganito yan, yung presidente ng Pilipinas, hindi na siya pupunta doon sa ibang bansa, kundi yung diplomat na. Kasi representation niya, alter ego niya yon. Ganun yun, Mr. Carlo. Next question. Time's up. Thank you po, Mr. Moderator. Okay, so dako na po tayo sa ating rebuttal. So, bago tayo magpasimula, ibigay natin sa affirmative. Gusto ko lang pong basahin ang ating viewer na si Brother Totoy Bibo. Nanonood po siya. Sabi niya, pa-shout out mga Lodi. Ayan. So, maraming salamat sa iyong panonood, Brother Totoy Bibo. Ayan. Best friend ko yan. Ayan. So, ibigay na po natin yung ikalawang tindig ni Brother Carlo ng Evangelical bilang affirmative. 7 minutes para sa iyo, Brother Carlo. Are you ready? You ready po, Mr. Moderator? Okay, time start now. Thank you po, no. Itong patunggali kong kanang saksi, hindi na giniba lahat yung dilatag ko na. Dahil maliwanag naman, sa banal na kasulatan na ang umaangkin na ako nga ay si Kristo. No, hindi siya ang Ama, kundi si Kristo yun. Dahil maging sinungaling si Kristo. Kung sabihin natin ang Ama yun si Jehovah, mali. Kaya kung titingnan mo kaganina, no, hindi niya sinalubong yun, hindi niya ako tinanong doon. Sa mga nilatag ko na talata, dahil maliwanag naman kung hindi babalikan ko sa aklat ng Exodo, sa talata 3, nagpakilala doon si Jehovah, nasabi ni Jehovah kay Moises, ako ang Diyos ng iyong mga magulang. Ngayon, yung Diyos ng mga magulang ngayon, sinalita rin ng Panginoon sa bagong tipan. Binasa ko, hindi na ito sinalubong. Sa Mateo 22, verse 32, ano sabi ng Panginoon? Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na mabuhay at hindi na mapatay. Kaya kung ating titingnan, sa unang tanong niya kanina, sa Juan, objection, Mr. Moderator. 46 na. Objection po, Mr. Moderator. Hinagdagan niya pa ng 47, hindi na mapanagbaso ng 47. Paki, Dahil maliwanag din Mr. mga Moderator. minamahal mo,
Sa Juan, Kabanatang 5, talata 46, sabi ni Moises, sabi ni Kristo, siya ang sumulat patungkol sa akin. Sino yung sinusulat ni Moises? Si Kristo. Sa mapatuwid, siya yung nagpakita na Jehovah sa lumang tipan. Yan, no? Kaya kung tatanungin mo si Lot, nagsisinungaling ba Panginoon? Siyempre hindi, Tinanong ko siya doon sa Juan 6, sa talatang 46, no? Totoo ba yung sinabi ng Panginoon? Sabi niya, totoo sa makatuwid, maliwanag. Hindi nagpakita ang Ama. Maliwanag talaga na si Kristo ang nagpapakilalang siya si Jehovah. Gusto ko na tapusin sana kaganina, pero hindi ko na tinapos doon sa Apokalipsis 4, talata 8, kasi Bible nila yung babasahin ko Sabi niya, papadala daw si Jehovah ng representative. Tinanong ko siya doon, wala siyang may pakita. Pumunta siya doon sa aklat ng Hebreo, 1, talata 1 hanggang 2, wala namang sinalita doon na mayroong babalik. Ang pinapakita lang doon mga kapatid, ang Ama nagsalita sa pamagitan ng kanyang anak at ang anak nagsalita sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Nakatid pala, yung Diyos pala nagsalita sa mga propeta, ayun ang anak. Nagpapakilalang Jehovah. Maliwanag, no? Kaya sa lumang tipan pa pala, nagpapakita, ibinigay niya na talata, na Ama walang hanggan. Kung titingnan natin, ang anak din tinawag na makapangyarihan walang hanggan. Isaiah 9, talata 6, no? Anak yun ang tinutukoy doon, hindi yan si Jehovah, hindi yan ang Ama, kundi ang anak yan, pangalang Jehovah. Yun doon sa aklat ng Juan, talata 1, talatang 1, ang kabanaan sa 18, no? Hinanapan niya ang pangalang Jehovah doon, hindi naman wala tinutukoy doon, ang Ama mayroong kasama. Na tinutukoy doon mga minamahal na salita doon, walang nakakita sa Ama. Tinanong niya, may Jehovah ba doon nakasulat? Yun ang patotoo ng Panginoon. Titingnan natin mga minamahal, napakalayo. Titingnan, sabi niya, sumasang-ayon ako sa Kanya. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon doon na pinapalabas niya, si Jehovah ang Ama. Hindi nga si Jehovah ang Ama Siya na rin yung anak. Diba? At yung sa aklat ng Lucas 1, talata 35, sino tinutukoy doon na kataas-taas ang anak ng Diyos? Siyempre, ang tinutukoy doon na kataas-taas pumapatungkol yung kay David, na si Kristo ay magkaroon ng katuparan maghahari. Yan, maghahari. Kung titingnan natin, hindi lamang ang Ama kataas-taasan, pati ang anak kataas-taasan din. Basahin nga natin niya para makita ni Luther. Ang anak din ay kataas-taasan. Basahin nga natin yan. Sa aklat ito ng Lucas, kabanatang 2, talata nito 14. Thank you po, Mr. Moderator. Basahin ko lang ito 2, talata 14. Ganitong sabi ng banal na kasulatan, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Sino yung niluwalhati ng mga anghel? Ang anak. Bakit? Siya kasi yung nilalaman ng kasulatan. Siya yung sinasalita noon pala mga propeta. Kaya nasabi ni Propeta Zacarias, Lucas 1, talata 70, no? Ano sabi ni Propeta Zacarias? Gaya ng sinalita ng mga unang propeta pa. Siya pala ang nilalaman ng kasulatan, di siya ang sinusulat ni Moises. Di siya ang nagpapakita kay Abraham at kay Isaac. Sa unang magulang ni Moises, ay siya rin yung batong sumusunod sa kanila. Alam nga, totoo lang lupabayan, maliwanag. Magkarugtong ang mga talata, no? Kasi kung sabihin mo ang Ama nakita doon, ang Ama nagsalita doon sa lumang tipan, magisinungaling ang Panginoon. Sana magising nito sa katotohanan ng mga Jehovah dito, no? Dahil kung titingnan natin, umiira na pala yung anak sa lumang tipan, pangalan ay Jehovah.
Eh kung Diyos lang, pangalan ng Diyos lang batalon niya, maraming pangalan ng Diyos. Oo, no? Pero yung Jehovah na makapangyarihan doon, ayun ay si Kristo. Kaya nga sabi ni Christ, ako ang Diyos na mga buhay at hindi na mga patay. Salamat po, Mr. Moderator. Thank you po. Hanggang dyan na po ako. Thank you po. Hindi ako pang 10 seconds. Okay na po, rebound ko na po yan. Okay. Wave niya na. So, ayun. Dako tayo sa cross-examination. Sa ikalawa cross-examination naman ni Brother Jack Luther. Pero bago yan, batiin po muna natin yung naandito sa loob ng room. Binabati po natin si Sis Kim. Yan, isa nating kapatid na napaka-supportive sa ating mga ginagawang pagtatalakay. At si Brother Jake Guapo. Yan. Maligayang pagsama dito sa ating room sa StreamYard. So ready ka na, Brother Jack Luther, para sa iyong 7 minutes na ikalawang cross-examination? Ready na po. Okay, time start now. Okay, una kong tanong. Doon sa Juan 10:30, no? Ang ako at ang Ama ay iisa. Ang sabi doon. Sino yung ako doon? Ako, ito sagot ko. Sabi ni Kristo, ako, pumapatungkol sa kanyang sarili. Okay. Pag sinabing at, sa kalitang grammar, no, pangdalawahan, pero sa Tagalog, may pang tinutukoy. Ang Ama, isa. Saan isang ama at ang anak? Sa nature at kakayahan. Yan ang sagot ko. Next question. Okay. Next question. Okay, sabi nyo, yung ako doon sa 1:30, ako at ang Ama ay isa. Sabi nyo, ang ako ay si Jesus. Sino naman yung Ama? Sinong Ama? Ama! Ang tawag niya. Sino yon ang Ama? Oh. Ama nga. Yun ang Ama na kung saan pinagalingan ni Jesus. Okay. Next question. Hindi yun si Jehovah. Ay, hindi ama si Jehovah. Sana si Kristo. Hindi ama si Jehovah. Si Kristo yon. O si Kristo yon. Okay. O pwede ba nating sabihin, kasi ang sabi doon, ang sabi mo, yung ako ay si Jesus. Yung Ama ay si Jesus. O pwede bang sabihin natin doon na... Wala, hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi yung word time. Hindi ko sinabi. Sinabi niya pa, Mr. Moderator? Mr. Moderator, sinabi niya po. Sinabi niya po, Mr. Moderator? Di ba sinabi niya? May objection ka, bro? Yung objection ko, tinatanggi niya ngayon na hindi niya sinabi. Di ba sinabi niya yon? Counter objection po ba, Moderator? Counter objection po. Sige. Ano bro? Ang tanong niya kasi doon, sino yung nagpapakilalang ako? Sabi ko, yun ay Kristo. Tapos ngayon, doon sa salitang at, pinaliwanag ko sa kanya, sabi ko, kung sa salitang grammar, pagdalawahan, pero pag sa Tagalog, may tinutukol ang Ama. Kaya sabi ko, saan isang anak at ang Ama? Sa kakayahan at sa nature. Yun ang sagot ko, hindi ko sinasabi. Hindi ko sinasabi si Jesus din yun. Okay, uulitin ko ang tanong. Uulitin ko ang tanong. Sino yung Ama doon? Sino yung Ama doon? Ama, ang tawag ni Jesus, Ama. Hindi ba si Jesus yun? Yung salitang ako, si Jesus yun. Hindi. At yung salitang hindi ko pumapatungkol sa Ama yun. Yung Ama doon, ang tanong ko, yung ang tanong ko, yung Ama ba doon, si Jesus ba yun o hindi? Hindi. Mr. Moderator, kung hindi na niya pinapatunayan yung... Sa Juan 10:30 mo ako tinatanong. Sa Juan 10:30 mo ako tinatanong. Objection, Mr. Moderator. Kasi itong... Yes, bro. Parang hindi na ito debate. Kasi hindi na niya pinapatunayan yung... Magtanong ka lang. Magtanong ka lang. Huwag mo na iguluhin. Magtanong ka lang. Oo, kasi... Magtanong ka lang. Tuloy. Hindi ba... Sige, isa-isa lang. Hindi kayo nagkakaintindihan dalawa eh. Sige. Hindi mo ba pinapatunayan na si Jesus ang Ama?
Hindi ko pinapatunayan na si Jesus ang Ama, siya yung si Jehovah na patunay ko. Ang uulitin ko lang po yung tanong muna bago ako topic muna bago ako magtatanong. Ang topic po natin ay ikaw ang affirmative, papatunayan ko na hindi si Jehovah ang Ama, kundi si Jesus. Yan ang topic natin. Ngayon, tinatanong kita. Tama naman. Ngayon, tinatanong kita doon sa Juan 10:30 kung sino ang, hindi ba si Jesus ang Ama doon? Ang sagot mo ay hindi. Kinukontra mo yung topic mo. Kaya tinutukoy dyan, Lothar. Sa Ama, sana tinutukoy dyan. Ha? Sa Ama, sana ka tinutukoy dyan. Sa Juan 10, talata 30. Oo nga. Sabi mo ang topic mo, papatunayan ko na hindi si Jehovah ang Ama, kundi si Jesus. Ngayon, tinanong kita kung sa Juan 10:30 kung yung Ama doon si Jesus, ang sagot mo ay hindi. Kaya hindi mo na pinapatunayan mo pa ba na si Jesus ang Ama o hindi? Hindi si Jesus ang Ama, kundi siya si Jehovah. Dahil sa Juan 10, talata 30, ang tinutukoy dyan, pumapatungkol kay Kristo at pumapatungkol sa Ama. Ang Ama hindi nakita. Yan ang sagot ko. Naguguluhan po. Tanong. Naguguluhan po ako sa inyo. Kasi pinapatunayan nyo na ang topic nyo... Huwag ka muna mag-comment. Okay. Hindi napapangan na tanong ka lang. Doon, itinatanggi mo ba doon sa Isaiah 64:8 na si Jehovah ang Ama? Itinatanggi mo? Tinatanggi ko yan. Siya rin yung Ibig sabihin, mali ba tong Isaiah 64:8? Siya si Kristo dahil siya ang anak na tinatawag na katagtasan na maging Ama ng kapayapaan. Basahin ko uli kasi ang sabi dito, siya si Jehovah. Tanong. ang sabi po dito, Siya si Jehovah. si Jehovah ang Ama. Itinatanggi mo ba na si Jehovah ang Ama dito? Si Kristo din yan, Jehovah dyan, si Kristo din yan. Hindi si Jehovah ang Ama dito. Hindi si Jehovah ang Ama. Ang tinutukoy dyan kasi translation yan. Sagutin niyo po yung tanong. Panginoon sa English version. Pero tinutukoy dyan si Kristo pa rin yan. Tanong. Okay. Dito sa American Standard Version, ikaw, Jehovah, you Jehovah is our Father. Tinatanggi mo ba na ayon dito ay si Jehovah ang Ama? Talata yan ang talata. Isaiah 64:8. Isisend ko sa GC yung American Standard Version kung gusto nyo. Isaiah 64:8. Tinatanggi mo ba? Pakisagot yung tanong ko. Tinatanggi. Panginoon na nakasulat dito Panginoon, hindi Ama ito. Hindi, kasi pwede tayong... Dito Jehovah nakasulat, Panginoon. Kapag ba nasend ko... Kristo ito. Kapag ba nasend ko sa'yo... Tinatawag siya katagtasan. Hindi. Sagot ko. Ganito, objection, Mr. Moderator, objection. Yes, bro. Kasi itinanggi niya na si Jehovah itong nasa Isaiah 64:8. Ngayon, ang role naman natin, pwede tayong gumamit ng kahit... Counter-objection po, moderator, counter-objection po. Hindi pa yata siya tapos, bro. Hindi pa ako tapos. Ano ba yun, bro? Ang role natin, pwede tayong gumamit ng kahit anong translation. Sa Isaiah 64:8, ang nakalagay dito sa American Standard Version na isisend ko sa GC, no? Ay si Jehovah ang Ama. Ngayon, itinanggi niya ito. Ngayon, didirektahin kong tanong si Mr. Carlo. Kapag ba, kasi ang role natin po, Mr. Moderator, di ba? Ang role natin kahit anong translation. Meron naman tayong at itong babasahin ko, hindi ito New World Translation, kundi American Standard Version. Ngayon, itinanggi niya kasi yung Isaiah 64, hindi daw si Jehovah yon, kundi si Kristo yon. Ngayon, pag na-send ko ba, meron yata siyang yun ang ko, meron siyang counter-objection. Sige bro, counter-objection mo bro, bro Carlo?
Ang contribution ko dito, itong Jehovah nito, si Kristo din ito. Dahil siya ay tatawagin anak ng kapatasan, Isaiah 9 talata 6. Yan ang contribution ko dyan. Siya ay ama ng kapatasan, hindi pa rin yung ama kundi siya, ay pa rin niya si Kristo dahil si Kristo ay tinatawag na ama ng kapayapaan. Yan ang contribution ko. Hindi po yun yung wording, Mr. Hindi. Objection. Hindi po yun yung hindi. Nasa objection pa tayo. Nag-o-objection pa ako. Oo. Kasi ang gusto ko dito, ipapakita natin, ngayon sa GC, ipapakita natin na ang nakalagay doon sa Isaiah 64:8, no? Ay Jehovah. Ngayon, kapag gusto nyo ng interlinear, titingnan natin sa interlinear kasi yun ang role natin eh. Gusto ko tanggapin mo ngayon kapag naipakita ko sa meron naman showdown. kapag naipakita ko sa Showdown. tatanggapin mo, talo ka, Mr. Carlo. Meron nga mapapakita dito na si Kristo din tinutukoy. Hindi, sige. Si Kristo din mapapakita. Showdown po kami. Meron mapapakita dito. Mr. Carlo. Showdown ako. Showdown po kami. Counter showdown ako. Sa Isaiah. Kaya tinutukoy dito. Sandali lang, Mr. Carlo. Isa lang, kasi hindi tayo magkaintindihan ng ganyan. Ako po muna. Tanong ka lang. Hindi po. Mag-showdown po ako kasi tinanggi nyo itong Isaiah 64:8. Ako, counter showdown din ako. Mag-showdown tayo sa Isaiah 64:8. I-send ko sa GC. Counter showdown din ako. Yung counter showdown mo, 64:8, na si Kristo yan. Kasi tinanggi mo yan eh. Ano? Ito, si Kristo din ito. Labang ka? Yung Isaiah 64:8, ipopost natin, magpo-post ako ng verse galing sa American Standard Version na si Jehovah yon. At ikaw naman, Sandali lang. Yung ama ba dyan, manunubos ba yan o hindi? Sandali lang, Mr. Moderator. Hindi tayo magtatanong. Send mo dito sa ano? Nag-private chat. Okay. Naka-stop naman yung clock. Meron ka pa Okay, isesend ko. Tapos, magsisend din siya ng ganun, Mr. Magsisend din siya. Isaiah 64:8 din ang isesend niya. Dahil dito ng ama ay manunubos. Mr. Moderator. Kaya nga. Sige, pag-send mo na dito. Mr. Moderator. Sandali lang, Mr. Carlo. Tanong ka na lang. Hindi, kasi itinanggi mo kasi. Hello. Itinanggi niya kasi, Mr. Moderator. Tawag dito. Showdown at hindi tatanggapin ng isa, siguro mag-next question. Kasi itinanggi niya kasi na hindi ito si Jehovah. Itong mababasa dito sa Isaiah 64:8. Kasi ganito yung sabi niya kanina, pwede gumamit ng ibang translation. Gagamit naman ako ng translation at prepared version dahil ang ama tinutukoy dyan ay manunubos eh. Wala akong manunubos dito. Wala akong manunubos dito. Yan, tanong. Hindi kasi itinanggi mo kasi yung Isaiah 64:8 na itinatanggi mo na si Jehovah yun. Hindi. Hindi, Mr. Moderator, hindi tayo kasi tanong. Katulad ng sinabi ko kanina, since hindi kayo magkasundo at ayaw naman din pumayag ng mag-showdown at meron din siyang counter, siguro ang pinakamainam ay mag-next question na lang. Okay, next question. Meron ka 50 seconds, bro. Doon sa Isaiah 6:19 ba yun? Na si Jesus ay tatawaging ama. Ang tanong ko, ayon ba doon si Jesus tatawaging ama o tinatawag na ama? Ayan, tatawaging ama. Basahin ko Pwede ba ako magbasa? Hindi po pwede magbasa. Sige, next section. Okay. Sabi mo, tatawaging ama. So, inaamin mo na ng panahon na isulat dyan, hindi siya tinatawag na ama.
Ama siya dyan, ama. Sabi mo kanina, sandali lang. Pag sinabing ama, Time's up. so down na. Time's up. Okay, salamat po. Time's up. So, yun. Medyo mainit ang labanan ng dalawa natin magkatunggali. So, siguro, ibigay na natin yung ikalawang tindig sa rebuttal ni Brother Jack. Wait na kami ako. 7 minutes para sa'yo. Ready ka na, Bro Jack? Ready na po. Okay, time start now. Okay. Kaya hindi ko raw sinalubong yung mga binigay niyang talata. Kaya hindi ko sinasalubong yun. Bakit wala kasi sa topic yun eh? Kasi ang topic, napakalinaw ng topic natin, patutunayan ko na si Jehovah ay hindi Ama, kundi si Jesus. Oo. Yung mga binasa mo naman, wala namang nakalagay doon na Ama, na hindi Ama si Jehovah. Bakit itatanong ko yun sa'yo? Ganon. Hindi mo pinapatunayan yung topic mo. Oo, yun ang hirap eh. Ngayon, itinanggi mo yung Isaiah 64:8 na si Jehovah yun. Inapakalinaw na si Jehovah yun. Ngayon, kasi pwede naman kahit anong translation. Ngayon, kung pupunta tayo sa interlinear, ang lalabas doon ay tetragrammaton, hindi Lord. Kasi yung Lord, Adonai yun eh. Oo. Hindi Lord. Adonai. Oo. Kaya, si Jehovah yun. Oo. Ngayon, sasabihin mo, Panginoon din si Jesus. Ay, si Jesus ay Panginoon, gawang Panginoon si Jesus. Babasahin ko. Si Jesus ay gawang Panginoon. Hindi siya Panginoon na katulad ng Ama. Kundi siya ay gawang Panginoon. Ginawa siyang Panginoon. Basahin ko. Acts 2:32. No? Ang Jesus na ito ay binuhay na muli ng Diyos, na sa bagay na ito ay mga saksi kaming lahat. Sa 36, kaya alamin nga ng may katiyakan ng buong sambayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos bilang kapwa Panginoon at Kristo. Ginawa lang siya Panginoon eh. Ginawa lang siya, ang gumawa ay ang Diyos. Oo. Kaya yung pagka-Panginoon ni Jesus, ang gumawa noon ay si Jehovah. Oo, yung pagka-Panginoon niya. Kahit basahin natin yung Isaiah 6:9, ay makikipag-showdown pa daw siya. Lalo siyang matatalo dito sa Isaiah 6:9. Kasi ang tanong ko sa kanya, sa Isaiah 6:9, tatawagin o tinatawag na? Oo. Kasi sabi ko, ang tanong ko sa kanya, sa Isaiah 6:9, 9:6 City, si Jesus ba ay tatawagin pa lang o tinawag na? Ang sabi niya, tatawagin pa lang. Oo, sabi niya, tatawagin pa lang. Tanong ko sa kanya, ibig mong sabihin, tinatanggap mo na nang isulat ito, hindi Ama si Jesus, hindi na naman niya tatanggapin. Itatawagin pa nga lang eh. Oo. Ibig sabihin, kung tatawagin pa lang, hindi pa siya Ama noon kasi tatawagin pa lang. Futuristic yun eh. Oo, sa prophecy yun eh. Na doon siya tatawagin sa in the future. Tatawagin siyang Ama. Hindi sa kasalukuyan. Bakit? Kasi future tense ang ginagamit dito. Future tense. Oo, ano ka ba? Hindi ka marunong sa grammar. Oo. Ngayon, yung talagang ipinipilit ko, yung Isaiah 64:8, tinanggi niya na sa Jehovah yun, ayan word for word, nakadilat sa mata natin, na si Jehovah yun. Si Jehovah yun. Kahit sa interlinear, ay tetragrammaton yun, hindi yun Lord. Oo. Napakalinaw ng Biblia. Oo. Ngayon, sasabihin niya, ito daw, hindi ko daw, kasi sabi niya, ang nagpakita, si Jesus. Oo, totoo yun. Si Jesus, kasi nga representative eh. Oo, word for word daw ang kailangan niya na babalik. Representative nga eh, representative. Sana maintindihan mo yun, ang representative. O, yung Diyos ay hindi na kailangan yun na babalik. O, pag sinabi niya, nababalik siya, magpapadala siya. Oo, kailangan maintindihan mo yun. Bakit? Si Jesus kasi, yung executor niya, siya ang eksakto niyang representative. Basahin ko, Hebreo 1:3. Siya ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at ang eksaktong larawan ng kanya mismong sarili. O, kita mo? O, eksaktong larawan ng kanya mismong sarili. O, exact, representative. Hindi mo pwedeng gagawing iisa yung representative mo. Halimbawa, si President Duterte,
mag-uutos siya ng diplomat doon sa ibang bansa. Oo. Yung diplomat na yon, dala-dala nun ang pangalan ni Duterte. Oo. Bakit? Kasi diplomat yun eh. Representative ni Duterte yun eh. Ganon yun. Si Jesus ay representative ni Jehovah. Kaya nga siya tinawag na word eh. Kasi siya ang tagapagsalita ni Jehovah. Sa noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng propeta, pero sa panahon natin ay si Jesus na ang nakipag-usap sa atin. Oo. Isinugo siya eh. Isinugo siya. Oo. At yung pagliligtas na yon, yung pagliligtas na yon, nagagawin ni Jesus. 2 minutes. Yun ba ay nangangahulugang si Jesus lang yun? Si Jesus lang yun yung pagliligtas? Si Jesus lang ang tagapagligtas? Hindi. Hello bro. Hello. Stop ka muna. Nawala si bro, Carlo. Sayang yung mo. Sige po. Stop naman yung clock. Sige lang. Nalobot yata siya. Hindi natin alam. Hintayin natin siguro. Okay lang. Taga saan ka pala bro dyan sa Pilipinas? Ibig mong sabihin wala ka dito sa Pilipinas? Wala bro, dyan sa dito ako sa Korea. Ganun ba? Ako bro, sa Masbate. Ito, nandito na siya. Ayan, sige bro, resume natin yung time. Okay. Nangangahulugan ba na yung gagawing pagliligtas ni Jesus ay siya lang talaga ang tagapagligtas natin? Hindi. Ang tagapagligtas natin ay ang Diyos. Basahin ko, Judas 25. Sa tanging Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Oo. Kaya yung pagliligtas ay sa Diyos yun, sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya yung gagawin niyang pagbabalik dito ay sa pamamagitan ni Jesucristo yun. Hindi na yung Diyos mismo ang babalik dito. Kasi pag binasa kasi natin yung Isaias, sa 66, si Jehovah ang bababa, no? Pero pag binasa natin yung Apokalipsis, si Jesus ang bumalik. Yun ang katunayan na si Jesus ay representative ni Jehovah. Malinaw naman yung mga ibinigay kong talata sa kanya. Hanapan niya ako ng word for word. 1 minute. Mahirap naman yung hindi lahat. May tinatawag tayong reading between the lines. Hindi lahat dito sa Biblia ay nababasa word for word. Kundi ang iba dito ay iniintindi. Ikaw nga pinahanapan kita ng word for word na si Jehovah ay hindi ama. Wala kang makita wala kang makita. Si Jehovah ay hindi ama. Ayon sa topic mo, si Jehovah ay hindi ama. Napaka daming talata nagsasabi si Jehovah ay ama. Si Jehovah anak tayo ng Diyos. At si Jesus ay kapatid natin. Kapatid natin sa Hebreo 2:11. Kapatid ang tawag sa atin. Kaya napatunayan ko, naibuwal ko yung topic niya. Na at siya mismo ang bumuwal doon sa topic niya. Binuwal niya yung sarili niya na patutunayan niya na si Jehovah ay hindi ama. Time's up. Time's up, bro. Okay. Ayan. Thank you. So, bro Carlo, ready ka na ba? Ready na po, Mr. Moderator. Ikalawang cross-examination, 7 minutes para sa'yo. Time start na. Lulubusin ko na dito lahat, final nito. Sino nga ang babalik dito, Mr. Luther? Yung ama ba o yung anak? Ang babalik dito ay ang ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay, ang ama babalik dito sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon, sa inyo si Jehovah ba ama o hindi? Ay, ama yun. Kaya ito nga pinapatunayan ko na si Jehovah ay ama. Next session, lubusin ko na ha. Bakit si Jehovah ang babalik at hindi si Kristo? Si Jehovah ang babalik, ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo.
Naiintindihan mo ba yon? O, sandali, tatapusin ko yun. Palataan mo Sandali lang. lang si Jehovah Sandali lang. babalik sa pamagitan Mr. Moderator, tatapusin ko lang yung ano. Nabasa ang talatang ganun. Sandali lang, Mr. Meron ba? Hello bro Carlo. Oh, 20 seconds pa yung Patayin muna natin siya matapos dun sa 20 seconds bago ka magtanong ulit. Apo, pasensya na po, moderator. Okay, sige bro, go ahead. Okay. Ang tanong niya, pwede pa kayo ulit ang tanong? Ito, sabi mo, si Jehovah ang babalik sa pamagitan ni Kristo. Saan mababasa yung ganung salita? Meron ba wala? Mababasa, read between the lines. Ang mababasa natin yan, hindi ibig sabihin, hindi verbatim na mababasa, kundi maiintindihan natin. Bakit? Kasi binasa ko sa iyo, Judas 25, yung pagliligtas ay sa Diyos at sa pamamagitan ni Kristo. At yung pagbabalik niya ay sa pagliligtas yun eh. Yung pagbabalik niya ay ililigtas niya yung bayan niya. Next question. Sa makatid pala, Mr. Luther, wala pa mababasa na talata dahil sinabi mo na si Kristo ang babalik sa Kristo ang babalik sa pamagitan ni Jehovah. Walang ganon, wala. Mali yung tanong niyo pa, Mr. Moderator. Mali yung tanong niya, baliktad. Objection, moderator. Objection. Nagkakula na yata si Mr. Yes. Objection. pa, Mr. Moderator. Objection. Ako po ang may objection muna. Okay. Ang tanong niya po kasi, Mr. Moderator, saan mo mababasa na ang pagliligtas ay kay Jesus sa pamamagitan niyo? Baliktad po yun eh. Baliktad po yung tanong niya. Hindi ko masasagot yun. Baliktad eh. Ito po contribution ko po, Mr. Moderator. Kasi sabi niya kanina, si Jehovah magpapadala na rin po sa kapit. Kaya nga tinanong ko, saan ba mababasa yung talatang gano'n? Ito nga tanong ko, ang sagot ko. Ito po sagot ko, Mr. Moderator. Sige po. Okay. Ang sagot ko dyan ay mababasa sa Judas 25. Pero hindi verbatim. Kung hindi, read between the lines. Ibig sabihin, maiintindihan natin. Basahin ko, Judas 25. Sa tanging Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. At yung pagbabalik ni Kristo. Next question. Okay. Sige, next question po. Next question. Sang-ayon ka ba sa mga sinabi ng Panginoon hindi nakita ang Ama? Sang-ayon ako doon kasi hindi nga nakikita ang Ama eh. Okay. Sang-ayon ako doon. Sandali lang, tatapusin ko muna yung sandali. Objection, Mr. Moderator. Objection po, tatapusin ko yung 20 seconds ko. Dahil ang Ama o anak Hello yun? Bro Carlo, dating gawin. May 20 seconds siya para sumagot. Pagtapusin mo muna siya. Tapos Okay. Ganito po yon. Si Jehovah ay hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Si Jesus ang nagpakita para sa kanya. Bakit? Ulitin ko na naman yung sagot ko. Hebreo 1:3. Dahil si Jesus ang kanyang exact representation. O si Jesus. Kaya si Jesus ang nagpapakita para sa kay Jehovah. Kasi representative niya si Jesus eh. Next question. Okay. Bakit Jehovah ang babalik at hindi Jesus ang pangalan dito sa Apokalipsis 4 talatang ay sa talatang 8? Ano pong ano yan? Ano pong translation ng Bible nito, basahin ko ha. Sandali Hindi lang. ako magbasa. Sandali lang. Hindi ako magbasa ito, basahin ko ha. As for the fourth living creature is one of them. With 6 wings they were full of eyes, all around and underneath and continually day and night. They say, Holy, holy is Jehovah God Almighty, who was and who is and we inform. Ang tanong, Ama ba ito o anak ang babalik? Ama. Ama yan kasi ganito yan. Patapusin mo ako. Si Jehovah ay Ama. Yun nga tinitindigan ko eh. Si Jehovah ay Ama. At itong verse na ito ay eksakto itong tumutukoy kay Jehovah. Ngayon, bakit sinabing si Jehovah ang babalik? Kasi nga
sa kanya lahat yung pagliligtas eh. Iyon ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Oo. Next question. Inulit ko eh. Paulit-ulit eh. Sa makatid pala, ito ako ng tanong, saan mababasa ang ama ng ako na siya'y babalik? Saan mababasa ang ama ng ako na siya'y babalik? Okay. Wala tayong mababasa na wala po tayong mabasa na word for word na si Jehovah ibabalik. Ngunit understood na siya ang babalik doon sa bagong langit at bagong lupa. Isayas 66, 15 hanggang 17. Isayas, basahin ko. Next question. Ngayon, sang-ayon ka ba itong Jehovah na ito na babalik? Ay ito si Kristo at hindi itong Ama? Hindi, siyempre hindi ako sang-ayon. Kasi nga, si Jehovah ang babalik sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan ni Jesucristo. Naiintindihan niyo po ba yun? Kasi si Kristo kasi ang kanyang exact representative. 1 minute. Sana maintindihan mo yun. Paano mababasa yung salitang sinabi sa pamagitan ni Jesucristo? Saan mababasa yung salitang gano'n? Di atin ito po. Basahin ko ulit. Judas 25. Basahin ko ulit ha. Judas 25. Sabi dito, isali ko yung 24. Ngayon, sa isa na may kakayahang magbantay sa inyo mula sa pagharap sa inyong ulang dungis sa paningin ng kalulatian na may malaking kagalakan na sa tanging Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Oo, sa pamamagitan ni Jesucristo. At yung pagbabalik ni Kristo, yun ay pagliligtas ang gagawin niya doon. Pagliligtas yun. Okay, next question. Dito sa Judas 1 talata ay 25, dito tinutukoy, naniniwala ka ba ang Diyos dito ay si Kristo at hindi ang Ama? Time's up. Salamat po. Okay, so ayun, natapos na po ang unang tindig at ikalawang tindig. So, at ganun din sa cross-examination. So, dadako